nagtubo ko dito sa Parang, gikan sa grade 5, ngadto na sa pagka human akong high school. Tuwa ko sa akong maguwang, 8 years ko dito sa Yaha. Gikan sa wala, kapobrehon, bisan sapatos na ako, di ko kapalit. Ang akong maguwang, di pod kapalit. Maibog na lang ko sa akong mga classmate nga panggubaon nila ilang mga sapatos para mapalitan silang bag-o. Ako pod, unsa ang naa sa kuwa, maglakaw ko pa ingon sa eskwelahan kay 2 ka oras ang lakaw, anag yung kumulakaw. Para ang tikod dili mapudpod. Kini po nga akong mga classmate, panganaon yun nila sa mga bato kay para daw mapalitan silang bag-o. Ako pod, perting hinaya, tungod kay way kapalit. Pero bisan sa nimog hinay, kada adlaw mo lakaw kag 2 ka oras, pabalik 4 ka oras. Kadugayan igsoon ang imong challenger nga kanang sapatos gani nga pareha sa kanang kuan ron kanang sa tawagan ng mahal-mahal Converse. Itong mga dato nako nga mga classmates sa una naka-Converse. Katong anak sa mayor, akong amigo po, si Didato Makarimbang, Converse. Basta naka-Converse ka, tag 55 pesos na sa una. Mura nag 55,000 sa una. Ako, challenger lang. Pila man? 9 pesos. Pare-pare gitsura, pero kakita ka sa quality, di yun mao. So, bisan nung sa una ako, lakaw, mapudpud yun ang lubot. Hantod mabuslot na. Hantod nga makagi kag mga lapok, itom na imong medyas. Para ba ko naglingkod sa first row sa among klase. Di man ko palingkuron sa likod. Kung sa likod, wala tayo makakita. Di ako sa tubangan, mo nang maglingkod ko magana, yun ko, kaya akong tabunan. Yan ako'y malditong classmate, si apelido Posadas, iya mang sipaon para muwanag yun ang akong tiil. Tapos kantsawan ako nila, buslot ang sapatos. Walay kapalit. Paguli na, magpabiling yun ko maulahi para way maguna sa kuha. Kay kantsawan na po ko. Mao kanunay ko malate paguli. Paguli na ako na late, isumbong pag yun ko sa ako mga classmate. Nagbinugoy siya dito, mao nang na late. Paguli na ako, bunal diretso. Inana nga akong pagantos. Gisaligan ko sa akong maguwang. Kay nagkahinay-hinay lang negosyo gikan sa kanang coffee shop nga gamay. Ako'y tigtimpla, nagdako siya. Usahay, nidako na yung tindahan. Murag, bankrupt na ang mga palibot, kaya nga muwa na may gipanalanginan. Kay tuwang Joseph sa amahan dito. Praise the Father. So, makapalit na silang mga brand new nga jeep. Makapalit kag jeep sa una, parte na nimo kasikat. Mga Francisco Motors pa sa una. Tapos, mani sila usayog Davao, magbakasyon din tagsikas sa simana. Ako'y mabilin sa tindahan. Ako ang magtinda, ako tanang pagbuot. Pero, akong ginahinumduman karon, ni bisan kausa, wala ni sulod sa akong utok ang mukuha bisan 5. Ang halin sa Lunes, nakaseparate. Unsa ang nahalin, mauni ang halin. Unsa ang akong gigasto, nagpalit ko og harina, nag-bake ko og kanang pandesal, nag-bake ko og kanang donut, nag-bake ko og kanang American bread. Kabalo ko tanan na. Pati pagputol sa American bread, kabalo ko. So, tanan, gasto, expenses, up to the last centavo, mauni akong expenses. Mauni akong halin karong Lunes. Mauni ang net. Ginansya. Nakaseparate gina. Lunes, Martes, Miyerkules, napay niya dito nga, di na ako i-mention kung kinsa, pero suod sa kuha. Siya, bisan mo kuha ka sa kalibo daw, huwag mo makaila ba?
Ako siyang gina, ha? Nakauna-una ka ginana. Kawatan po day ka. Tanawa, diya to ba kurap na? Ako mga igsoon, dili ko ambot lang o tanan bang tao pare sa akong gibati. Basta dili ako, di gyud nako pwedeng hilabtan ang kwartang dili ako. O butang dili ako. Mananghid siguro ko, mangayo siguro ko. Pero kanang kuhaon ako, kawaton ako, dili ako. Murag, dili masulod sa akong konsensya. So, nga na ang akong pagkatao, gikan sa sinugdanan. Mao na nga mong katingala, nga ni ako karon sa pagkaimong appointed son. Nga gisaligan sa tanang mga panalangin. Mana nga akong gisulti sa tanan nga mga gipangsaligan, administrator ka ba, coordinator ka, ministro ka, worker ka, pag naigisalig sa inyong kamot, maghimo ragod mo og accounting nga honest to goodness mo, kay mo na ginapanalanginan diri sa kingdom. Kaya bininyo magtago-tago mo diri sa kingdom og pangawat og panlimbong sa mga pinansyal. Abi ninyo di mo madiskubrihan. Naay duha ka dagkong mata sa taas nga tanaw. Amen. Ay dishonest niyo. Tanaw ako, wala nabay nakabalo sa akong honesty. Wala nakabalo kay wala man ako nagin-announce. Wala nakabalo kay karon ako nagulit og microphone. Karon naman ko gipadayag sa tibuok kalibutan. Man ang ginasulti nako asa sumbanan. Pero wala na gi-announce, wala nakabalo na. Ako ray nakabalwa na. Pero nganong gibutang ko sa amahan diri sa posisyon karon nga ang tanan gisalig sa kuwa. Tungod kay gikan sa sinugdan, nakita niya ang akong kasing-kasing. Nakita niya ang akong heart. Dili ko kawatan. Tanawa si David. Ganong nahimong hari si David? There was a prophecy. Samuel, God talked to him, go to the house of Jesse because one of their sons will be the king of Israel. So, tuwa na. At na si Samuel. Nabasa na ito na, no? Tuwa na Samuel. Dan-dan-daran, dan-dan-daran. Di ba pangkasal man na? Naglakaw na siya ba? Paubos. ang propeta tagsara na makita sa lungsod. Nagid na permis tago sa bukid kay kanunay naminaw sa tingog samahan. Pag nakita na siya naglakaw, motong akong music ganina, naanay importante nga mensahe ang Diyos. So, unsa may mensahe sa Diyos karon? Uy, ang propeta naay mensahe ang Diyos sa atuwa. So, ato na siya sa balay ni Jesse. Nya gina na si Jesse nga isa sa imong mga anak may mong hari sa Israel. Nya dagan siya mga anak. 1 Samuel. Opo, Pastor, sa unang Samuel, Kapitulo 16. Sugod 1. Ug ang Dios mingon kang Samuel, unsa ang kadugayon sa imong pagpaguntan tungod kang Saul, sa nakita nga ako nagasalikway kaniya gikan sa pagkahari sa Israel. Sudli ug lana ang imong sungay ug lumakaw ka. Padtuon ko ikaw ngadto kang Isay ang Betlehemon. Kay ako nag-andam og usa ka hari alang kanako sa taliwala sa iyang mga anak. Ug si Samuel mingon, unsaon nako pag-adto? Kung si Saul makatuog ni ana, iya kong patyon. Ug ang Dios mingon, pagdala og usa ka dumalaga nga baka ug muingon, ako mianhi aron sa paghalad sa Ginoo. Ug tawga si Isay ngadto sa paghalad ug tudluan ko ikaw sa imong pagabuhaton. Ug ikaw magadiog alang kanako kaniya nga akong hinanganlan kanimo. Ug si Samuel naghimo sumala ni adtong gipamulong sa Dios. Ug miadto sa Bethlehem. Ug ang mga ansyano sa syudad ming adto sa pagsugat kaniya
nga nagkurog ug na nag-ingon, makigdaiton ba ang imong pag-anhi? Ug siya miingon, makigdaiton, ako mianhi sa paghalag alang sa Dios. Magbalaan kamo sa inyong kaugalingon, ug umuban kanako sa paghalad. Ug iyang gibilaan si Isay ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug nagtawag kanilang ngadto sa gihalad. Ug nahitabo sa diha nga sila nangyabot na, nga siya mitutok kang Eliab ug mingon. Eliab. Eliab ba na? Eliab, pastor. Eliab. Eliab. Oh, ang unang anak ni Jesse, kay ingon ng propeta, isa sa inyo mong mga anak Jesse, ang paghahimong hari. So tigom tanan mong mga anak, gitigom tanan. Ang una, kamagwangan, mga sundalo na sila ni Saul, nga hari sa Israel. So, kipatubang ang una si Eliab, ingon ng amahan, pansitsitan ng iyang mga anak, isa sa inyo himong hari. Lalimang ka, isa sa ila himong pangulo sa Israel, hari. Oh, pagkadakong dungog, pagkadakong kahumana. Si Eliab ang nauna, partig yung kuyawa, muscle builder siguro ulit, kay dagko kay kabaga. Napay bungot. Ug nahitabo sa diha nga sila nangyabot na, nga siya mitutok kang Eliab ug mingon, sa pagkamatuod ang dinihog sa Dios anaa sa atubangan niya. Ilad dayon si Samuel, bisan propeta siya, na ilad na siya. Akin ni nagyod siguro, grabe. Maskulado, mao na siguro ni ang dinihog sa Dios niya. Apan ang Dios mingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang nawong, kung sang kitason sa iyang barog, tungod kay ako nagasalikway kaniya. Ayaw pagtanaw sa iyang nawong o sa iyang barug, kay ako siyang gisalikway. Klaro kayo. Sige. Kay ang Dios nagatanaw dili ingon sa makita sa tawo. Oh. Kay ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas, apan ang Dios nagatanaw sa kasing-kasing. Oh. Kay ang Diyos wa nagatanaw sa panagway sa gawas. Ang Diyos nagatanaw sa kasing-kasing. Woo! Kasing-kasing. Ano sa'y nakita niya kang Eliab? Siguro si Eliab, dakong tao, gwapo, bunguton, pero basig bayot na siya. O kaya, kurap siya sa sulod. O kaya, talawal siya. Di ba? Nakita sa Diyos na tanan. O, sige. Sa 8, pastor, unya si Isay mitawag kang Abinadab, o gipaagi siya sa atubangan ni Samuel. Ay kaduha, si Abinadab. O isa na to, Eliab, Abinadab, ang ikaduha. Maugyapon, kay mga sundalo man sila ni Saul. Sige. Ug siya mingon, wala ang Dios magpili niini. Oo, wala gyapon ang Diyos magpili ni ini, bisan ampungan sa tanawon. Sige. Unya si Isay naghimo nga muagi si Sama. Na pagkahuman, gitawag katulong anak. Ang pangalan si Sama. Oh. Ug siya mingon, ni magpili ang Ginoo niini. Wala gyapon nagpili ang ginawa na. Ay tanawa na. Sige. Ug si Isay naghimo nga muagi ang 7 sa iyang mga anak nga lalaki. Pagkauman, 7. Gikan kang Eliab, kang Abinadab, kang Sama, nya doon na pa'y 4. Ipaagi, walay napili adtong tanan nga presente dito sa balay. Nya, Ug si Samuel mingon kang Isay, ang Dios wala magpili niini kanila. ang Diyos wa magpili kanilang tanan. Ug si Samuel mingon kang Isay, aniya ba dinhi ang tanan mong mga anak? Kini na ba sila tanan, Isay o Jesse? Mao na ba ni sila tanan? Wala na ibilin? Sige. Ug siya mingon, aduna pa'y nahibilin nga kapanghuran. Ingon siya, napay kamanghuran. Woo! Napay nabilin kamanghuran. Klaro kayo. Sige. Aduna pa'y nahibilin nga kapanghuran. Ug aniya karon siya nagabantay sa mga karnero. Wala siya diri kay tuwa siya nagabantay sa mga karnero. Ug si Samuel mingon kang Isay, pasugui og ipadala siya dinhi. Kay dili
sugo ka dito, ipadala siya nga rin, ingon ng propeta. Kay dili kita manglingkod hangtod nga siya moabot dinhi. Oh, dili ta mahuman diri hantod di siya mobot. Sige. Ug iyang gipasuguan ug gipadala siya sa sulod. Oh. Karon siya mapula-pula Oh, iyang gipasuguan o gipadala siya sa sulod, karon siya mapula-pula og inubanan sa kaambong sa iyang nawong. Gwapo ba? Gwapo. Og maayong pagatanawon. Sa ito pa, gwapuhon ba? Suway pagkukunukon, ang Diyos miingon, tindog, dihugas siya, kay kini mao siya. Woo! Nga nanganganak, katumanan na ng tanan. Oh, naibawan magod nato ni nga mga pulong. Nga noon sa'y nakita samahan sa yaha. Sige, padayon. sa 13 pastor. Unya si Samuel mikuha sa sungay nga sinudlan sa lana ug gidihugan siya diha sa kinatilawadan sa iyang mga igsuon. Ug ang espiritu sa Dios mikunsad nga puno sa gahom sa ibabaw ni David sukad ni adtong adlaw ngadto sa unahan. Busa si Samuel mitindog ug miadto sa Rama. Karon ang espiritu sa Dios mibulag gikan kang Saul ug ang dautan nga espiritu gikan sa Dios nagsamok kaniya. Asa tong isulti ni David nga nganong siya ang gidihog, magbalantay siya sa karnero. Di ba? Niabot ang leon, niabot ang oso, gustong kaunon ang karnero. Ang leon, magkakita ka, bata ka lang pare kang David, mudagan ka, kay leon nagud na. Si David, dili mahadlok mamatay. Giatubang niyang leon, o iyang gipatay. Ang oso miabot, gipatay gyapon niya. Wa gyapon siya nidagan o gibiyaan ang mga karnero. Sige. Pupastor sa unang Samuel 17:34. Ug si David mingon kang Saul, ang imong sulugoon nagabantay sa mga karnero sa iyang amahan. Ug sa diha nga may miangha nga usa ka leon, kun usa ka oso, ug mitukob sa usa ka nating karnero sa panon. Akong gisunod siya ug gibunalan ko siya ug nagluwas sa nating karnero gikan sa baba niini. Oh. Ug sa diha nga kini misukol kanako, gikuptan ko ang bungot niini ug gibunalan ko siya ug gipatay ko kini. So nakita ninyo mga igsoon, ang Diyos wa nagtanaw sa gawas. Nagtanaw siya sa kasing-kasing. Unsay nakita niya kay David? Si David muhalad sa iyang kinabuhi sa pagpanalipod sa karnero.